Nang mamatay ang anak ko, sinabi sa akin ng bayaw ko, Beatrice, huwag kang magdrama. Iimpake mo ang gamit mo at mag-aral kang mabuhay. Pinunasan ko ang aking luha at ginugol ang 2 linggo na nakatira sa aking kotse. Doon tumawag sa akin ang abogado ng anak ko na may magandang balita. Sobrang natutuwa akong narito ka. Samahan mo ako hanggang sa katapusan ng kwentong ito at mag-iwan ka ng komento kung saan mo ito pinapanood. Gusto kong malaman kung gaano ito kalayo. Hindi ko inakala na ang pagkawala ng aking anak ang magiging pangalawang pinakamasamang bagay na mangyayari sa akin sa linggong iyon. Eksaktong 7 araw na mula nang pumanaw si Mark nang pumasok si Megan sa living room. Nakaupo ako doon, nakatupi ng kanyang mga lumang sweater, luha ay tumutulo sa malambot na tela. Ang mga bulaklak sa libing ay sariwa pa sa kanilang mga bason. Ang kanilang nakapipigil na bango ay humahalo sa bahagyang bakas ng kolog ni Mark na nananatili pa sa kanyang mga damit. Carol, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay wala na ang lambing na ginamit niya sa libing o ang kunwaring pakikiramay na ipinakita niya kapag may tao. Tumingin ako, inaakala na pag-uusapan namin ang mga bata o marahil kung ano ang gagawin sa ilang gamit ni Mark. Ngunit naroon siya, nakatayo sa doorway, nakasuot ng designer jeans at silk blouse na tiyak na mas mahal pa kaysa sa buwanang tseke ko ng pensyon mula sa Ang kanyang perpektong manicured nails ay kumakatok ng walang pasensya sa door frame. Siyempre, dear. Ano iyon, sagot ko. Pumasok si Megan sa silid ngunit hindi umupo. Nakatayo siya na nakatataas sa akin habang ako ay nakaupo sa paboritong armchair ni Mark, ang isa na iginiit niyang panatilihin, kahit na hindi ito tugma sa kanyang eleganting pananaw. Pinag-isipan ko ang bahay, sabi niya. At may bumagsak sa aking tiyan. Wala na si Mark, kailangang magbago ang mga bagay-bagay. Kailangan namin ng espasyo para magdalamhati, ako at ang mga bata. At sa totoo lang, ang pagkakaroon mo rito ay masyadong marami ngayon. Kumurap ako, sinusubukang iproseso ang kanyang mga salita. Masyadong marami. Palagi kang umiiyak, palagi mong hinahawakan ang kanyang mga gamit, palaging umaarte na para bang parating na siya sa pinto. Hindi ito malusog para sa mga bata na makita ang kanilang lola na ganito. Ang kanyang tono ay matatag, halos klinikal. Kailangan nila ng katatagan, hindi isang taong patuloy na nagluluksa sa harap nila. Namatay ang aking mga kamay sa kardigan na tinitiklop ko. Ang paborito niyang kulay abo na isinusuot niya tuwing linggo ng umaga habang nagbabasa ng pahayagan. Isinuot niya iyon 3 linggo lang bago ang huling malupit na yugto ng kanser. Megan, ito rin ang bahay ko. Pinag-usapan namin ito ni Mark bago siya nagkasakit. Gusto niya akong maging narito, malapit sa mga bata, malapit sa pamilya. Ang aking boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan ko. Naglabas siya ng maikli, malamig na tawa. Maraming sinabi si Mark noong nasa gamot siya at hindi nag-iisip ng malinaw. Ang totoo, akin na ang bahay at kailangan kong magsimulang mag-impake. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Sa isang sandali, hindi ako makahinga. Mag-impake. Huwag kang magdrama, Carol. Isa kang nasa hustong gulang. Gumawa ka ng mga plano at matutong alagaan ang iyong sarili. Palaging iniisip ni Mark na mas malakas ka kaysa sa iyong tingnan. Tumigil siya sa harap ng hallway mirror upang ayusin ang kanyang buhok. Magiging okay ka lang. Palagi kang nakatayo sa iyong mga paa. Naisip ko ang maliit na savings account na tinulungan akong itaguyod ni Mark. Halos sapat lang ito para sa down payment ng isang maliit na studio apartment, lalo na upang masakop ang upa sa mamahaling suburb na ito, kung saan nakalibing ang aking mga apo, kung saan nakalibing si Mark, kung saan itinayo ko ang aking buong mundo. Paano sina Emily at Jacob, tanong ko. Pinapanood ko sila pagkatapos ng klase. Tinutulungan ko sila sa kanilang homework. Nagluluto ako para sa kanila. Nauwi ang aking boses nang makita ko ang kanyang ekspresyon. Aasikasuhin ko iyon. Sa katunayan, marahil oras na para lumaki sila ng kaunti. Masyadong sinira ni Mark ang mga ito at sa totoo lang, ikaw din. Ang kanyang kaswal na lamig ay isang pisikal na sakit sa aking dibdib.
Pinag-uusapan niya ang kanyang sariling mga anak, ang mga bata ring tumakbo sa akin para sa yakap dahil may sugat sa tuhod, ang mga batang nagmakaawa para sa mga kwento bago matulog. Ang mga batang nagsabing ako ang kanilang paboritong lola dahil ako lang ang mayroon sila. Gaano katagal ako bibigyan mo? Nagawa kong tanungin. Gusto kong umalis ka na bukas ng hapon. May mga tao akong paparating upang tingnan ang pagre-remodel ng opisina ni Mark at ayaw ko ng tensyonadong kapaligiran. Bukas ng hapon. 24 na oras upang bawiin ang 5 taon ng buhay na itinayo ko rito. Lahat dahil minsan ay iginiit ni Mark na ibenta ko ang aking maliit na apartment sa kabilang panig ng bayan at lumipat upang tumulong sa mga bata nang bumalik si Megan sa trabaho. Saan ako pupunta, Megan? Wala akong inayos. Ang kanyang mukha ay walang awa. Sa katunayan, mas mukha siyang inis. Carol, kailangan mong itigil ang pagpapahirap dito kaysa sa dapat nitong maging. Wala na si Mark. Lahat ay nagbago. Hindi ka responsibilidad ko. Hindi responsibilidad niya. Hindi pagkatapos ng 5 taon ng mga hapunan na wala siyang oras na lutuin. Ng mga gabi na ginugol sa pag-aalaga sa mga bata na mailagnat habang siya ay naglalakbay. Ng pagpapanatili ng bahay na maayos habang inaalagaan niya ang kanyang buhay panlipunan. Hindi pagkatapos ng 5 taon ng pagiging lola na hindi kailanman na-miss ang anumang school play o soccer game, na alam ang bawat paboritong snack at bawat kwento bago matulog ng nakabisado. Dahan-dahan akong tumango, natatakot na maputol ang aking boses kung magsasalita ako. Magsisimula akong mag-impake ngayong gabi. Habang bumabangon ako mula sa upuan, pinatigil ako ng boses ni Megan. Oh, at Carol, ikinagagalak ko kung hindi mo guguluhin ang mga bata. Marami na silang pinagdaanan. Ang huling bagay na kailangan nila ay makita kang mawalan ng kontrol. Sa gabing iyon, inimpak ko ang lahat ng pag-aari ko sa parehong mga maleta na una kong dumating. Nagulat ako kung gaano talaga kaliit ang naroon. Karamihan sa mga muebles sa aking silid ay pag-aari ng bahay. At sa paglipas ng panahon, naibigay o naipamigay ko na ang halos lahat ng dating akin, na pinapanatili lamang ang mga pangunahing pangangailangan at ilang mahalagang alaala. Tiniklop ko ang kulay abong sweater ni Mark at inilagay ito sa maleta, kasama ng isang nakabalangkad na larawan niya na karga ang mga bata sa huling umaga ng Pasko nila. Iniwan ko ang maliit na television na binili niya para sa akin, ang komportableng armchair na ibinigay niya sa akin bilang welcome gift, ang bookshelf na puno ng mga nobela na dati naming binabasa at pinag-uusapan sa kape tuwing Linggo ng umaga. Ang pagsulat ng sulat para kina Emily at Jacob ang pinakamahirap na bahagi. Paano mo ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang at isang 0 taong gulang na ang kanilang lola ay aalis nang hindi ginagawang kontrabida ang kanilang ina? Paano ka magpapaalam nang hindi nangangako na makikita mo sila kaagad kapag hindi mo man lang alam kung nasaan ka o kung paano ka makakaahon? Sa huli, pinasimple ko ito. Ang lolo Carol ay kailangang lumipat sa isang bagong lugar, ngunit mahal na mahal kanyang dalawa. Maging mabait kayo sa inyong ina nang may pagmamahal at yakap palagi. Idinikit ko ang liham sa bathroom mirror, kung saan alam kong makikita nila ito kapag nagising sila. Hindi ko kayang harapin ang kanilang naguguluhang mukha, ang kanilang luha. Tama si Megan sa isang bagay. Nawala na nila ang kanilang ama. Hindi na nila kailangang makita ang kanilang lola na nagkakagulo rin. Nang sumikat ang araw sa tahimik na kalye kung saan dating ipinagmamalaki ni Mark na bumili ng bahay ng kanyang mga pangarap, isinakay ko ang huling bahagi ng aking mga pag-aari sa aking kotse. Halos hindi magsara ang trunk, at ang likurang upuan ay naglalaman ng ilang groceries na kinuha ko mula sa pantry. Crackers, peanut butter, mga bote ng tubig, mga bagay na hindi masisira. Umupo ako sa driveway sandali, tinitingnan ang bahay kung saan ginugol ng aking anak ang kanyang mga huling taon, kung saan malamang na natutulog pa ang aking mga apo, hindi alam na ang nag-iisang constant sa kanilang buhay ay naglaho na. Lumitaw si Megan sa bintana, ay hawak na tasa ng kape. Pinapanood ako na parang may garage sale sa kabilang kalye. Tinitiyak lang niya na umaalis ako.
Napagtanto ko, tinitiyak na hindi ako magbabago ng isip at mananatili upang sirain ang kanyang bagong simula. Inilagay ko ang kotse sa reverse at nagmaneho papalayo sa tanging pamilya na natitira sa akin nang walang patutunguhan at walang ideya kung paano ko haharapin ang susunod na darating. Ngayon, iniisip ko kayo, ang taong nakikinig sa aking kwento. Ano ang gagawin mo sa aking sitwasyon? Nakaranas ka na ba ng katulad nito? Ipaalam mo sa akin sa mga komento. Sa ngayon, iiwan ko sa inyo ang dalawa pang kwento sa end screen. Paborito ng mga tagasunod ng channel na tiyak na magugulat sa inyo. Salamat sa pagtitiis ninyo sa akin hanggang dito. 2 linggo. Iyon marahil ang tagal ng pananatili ng isang tao sa kanyang kotse bago siya durugin ng kahihiyan. Nakaparada ako sa likuran ng isang 24-hour dinner sa gilid ng bayan. Sapat na malayo sa kapitbahayan ni Mark upang hindi ako makasalubong ng sinuman sa mga kilala ko. Ngunit sapat na malapit upang paminsan-minsan ay dumaan sa paaralan ng mga bata at marahil ay masilip sila sa oras ng recess. Mukhang malungkot iyon at marahil ay totoo, ngunit ang maliliit na silip na iyon ang tanging nagdadala ng anumang liwanag sa aking lalong nagdidilim na mundo. Sa una, sinabi ko sa aking sarili na pansamantala lang ito, na makakahanap ako ng solusyon, marahil ay magrenta ng isang silid o makahanap ng isang maliit na murang apartment. Nag-apply ako sa 3 senior living facilities, ngunit ang mga waiting list ay tumagal ng buwan at ang mga deposito ay lampas na sa kaya kong bayaran. Ang ilang abot kayang lugar na aking binisita ay nasa magugulong lugar, ang mga uri kung saan hindi ka man lang nakadarama ng ligtas na maglakad patungo sa iyong kotse sa maliwanag na araw, lalo na't matulog sa loob nito ng mag-isa sa gabi. Ang aking mga araw ay naging isang patuloy na pagbabalanse sa pagitan ng pananatiling ligtas at pagkapit sa kaunting dignidad na natitira sa akin. 6:00 ng umaga, nang magbukas ang dinner, papasok ako upang maghugas ng aking mukha at magsipilyo. Mag-o-order ako ng kape at isang piraso ng tinapay, ang pinakamura sa menu, at upo sa isang booth, na kinukurbahan ang tasa na iyon sa loob ng maraming oras, nagpapanggap na nagbabasa ng isang lumang pahayagan na iniwan ng isang tao. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pisikal na kakulangan sa ginhawa, bagaman. Ang pagtulog sa driver's seat ay nagpapasakit sa aking katawan. Hindi rin ito ang takot, bagaman. May mga kakaibang ingay na naririnig tuwing gabi, at paminsan-minsan ay dadaan ang beam ng flashlight ng security guard sa aking bintana. Palagi akong natatakot na may makadiskubre na nakatira ako sa aking kotse at tatawag sa pulis. Ang pinakamasama ay ang pakiramdam na hindi nakikita. Naging multo ako sa sarili kong buhay. Kahapon lang, nakita ko ang aking dating kapitbahay na si Sharon sa supermarket. Kukuha lang ako ng isa pang tinapay at isang garapon ng peanut butter, ang aking tanging pagkain sa loob ng 1 linggo, at naglakad lang siya sa tabi ko na para bang hindi ako umiiral. Ang parehong Sharon na dati kong kinakapihan ng kape, na nakipagpalit sa akin ng mga Christmas cookie sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon ay hindi ako nakikita. Nauunawaan ko. Mukha akong walang tirahan dahil isa akong walang tirahan. Bagaman sinubukan kong panatilihing malinis ang aking damit sa pamamagitan ng paglalaba sa lababo ng banyo ng restaurant, ito ay kulubot at luma mula sa pagtulog dito. Ang aking buhok, na karaniwang maayos, ay nakalailay sa aking mukha. Nawalan ako ng timbang ng higit pa kaysa sa kaya kong mawala, at ang mga dark circles sa ilalim ng aking mga mata ay hindi maitago ng makeup. Ngunit hindi lang ito ang aking itsura. Nalampasan ko na ang hindi nakikitang linya sa pagitan ng may bahay at walang tirahan. At kapag nagawa mo na iyon, titigil na ang mga tao sa pagtingin sa iyo. Nagiging background noise ka, isang bagay na mas gusto ng iba na huwag kilalanin. Ang pinakamalaking dagok ay dumating nang dumaan ako sa lumang bahay ni Mark, na bahay ko rin, umaasang makita sina Emily at Jacob sa bakuran. Ngunit ang nakita ko ay kumuha ng hangin sa aking baga. Mayroong isang malaking dumpster sa driveway na puno ng mga muebles at iba pang gamit. Nakita ko ang mesa ni Mark, ang mesa kung saan siya umupo upang tulungan ang mga bata sa kanilang homework. Ang kanyang bookshelf ay itinapon na, puno pa rin ng mga aklat na dati naming pinag-uusapan sa kape.
Ang armchair kung saan siya palaging nakakatulog habang nanonood ng mga pelikula, kasama ang mga bata tuwing linggo ay kinakarga palabas. At doon mismo sa tabi ng dumpster na sinasabi sa dalawang lalaki kung ano ang susunod na ilalabas ay si Megan. Nakasuot siya ng mamahaling athletic clothes, marahil ay nagkakahalaga ng higit sa ginastos ko sa pagkain sa loob ng isang buwan. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, at siya ay tumatawa sa kung anuman ang sinasabi ng tao sa kabilang linya. Pinanood ko habang inilalabas nila ang maliit na end table mula sa den ni Mark, ang isa na ginagamit niya para sa kanyang laptop sa kanyang mga huling buwan nang hindi na siya makakaakyat sa hagdan. Ang mismong mesa kung saan ginugol niya ang mga oras sa pag-aayos ng mga lumang litrato ng pamilya, pagsusulat ng mga liham para sa mga kaarawan ng mga bata, alam niyang hindi niya makikita. Walang pakialam si Megan, tinatrato ito na parang basura, habang ito ay itinapon na may malakas na kalabog na umalingaw sa kalye. Umalis ako bago niya ako makita. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto kaya kailangan kong huminto sa isang random na parking lot at umupo lang doon hanggang sa lumipas. Paano niya itatapon ang isang bagay na puno ng alaala? Paano niya buburahin ang alaala niya na para bang hindi siya umiral, lahat sa isang gabi? Nagkamali ako sa pag-login sa Facebook mula sa computer ng library sa aking karaniwang oras sa internet. Nag-post si Megan ng isang litrato ng isang bagay na mukhang ganap na remodeled living room. Lahat ay puti at metallic, malamig na minimalist. Walang katulad ng komportableng den kung saan nagtatayo si Mark ng mga blanket fort kasama ang mga bata. Ang kanyang caption ay nagsasabing, minsan kailangan mong magbigay ng puwang para sa bago. Nagpapasalamat sa mga bagong simula at pangalawang pagkakataon. Ang mga komento ay eksakto sa inaasahan ko. Pinupuri ng mga tao ang kanyang lakas, ang kanyang resilience, ang kanyang pagtuon sa pagpapatuloy. May isang nagsulat pa, sobrang ipagmamalaki ni Mark kung paano mo hinahawakan ang lahat. Isinara ko ang browser nang hindi binabasa ang iba pa. Sa gabing iyon, nakaparada sa likod ng dinner, sa wakas ay hinayaan ko ang sarili kong umiyak. Hindi ang tahimik na luha na paminsan-minsan ay nakawala sa nakaraang ilang linggo, ngunit mga pag-iyak na nanginginig ang katawan na nagmumula sa isang lugar na hindi ko ginalaw sa loob ng maraming taon. Umiyak ako para kay Mark, para sa mga apo na marahil ay hindi ko na makikita muli, para sa buhay na nawala at para sa babaeng dating ako. Ngunit higit sa lahat, umiyak ako dahil nagsisimula ko ng paniwalaan kung ano ang sinasabi ng mga aksyon ni Megan sa akin sa lahat ng oras. Nawala akong silbi. Na ang 5 taon ng pag-ibig, pag-aalaga, at sakripisyo ay walang kahulugan. Na ako ay isang pasanin na dapat itapon sa sandaling ako ay naging abala. Pagkatapos ng emosyonal na pagbagsak na iyon, nakatulog ako laban sa pinto ng kotse, ang aking mukha ay nakadikit sa malamig na salamin. Nangarap ako kay Mark bilang isang maliit na bata, humihila sa aking apron, na humihingi sa akin ng tulong upang maabot ang isang bagay sa mataas na estante. Sa panaginip, bata pa ako ulit, malakas ulit at kailangan. Nagising ako sa pagtunog ng aking cellphone, isang hindi kilalang numero ang nagliliwanag sa basag na screen. Sa isang segundo, naisip kong hayaan itong pumunta sa voicemail. Nitong mga nakaraang araw, ang mga hindi kilalang numero ay alinman sa mga kolektor ng utang o mga taong humihingi ng isang bagay na hindi ko na kayang ibigay, ngunit may isang bagay na nagparamdam sa akin na sagutin. Ian V. Thompson, si Robert Davis po ito mula sa Davis and Associates. Ako ang abogado ng inyong anak, si Mark. Kumalabog ang aking puso. Sa alam ko, kapag tumawag ang abogado, karaniwan itong tungkol sa mga bayarin, legal na problema, o mga gulo sa siguro, mga bagay na wala akong lakas o paraan upang harapin. Umupo ako ng tuwid, sinusubukang magtunog na mas ayos kaysa sa naramdaman ko, nakaupo sa kotse sa likuran ng isang diner, sa 11 oras ng umaga. Si Carol Thompson ito. Sinusubukan kitang abutin ng ilang araw. Kailangan nating talakayin ang mga kagyat na usapin na may kaugnayan sa ari-arian ni Mark. Maaari ka bang pumunta sa aking opisina ngayon? Napakahalaga nito. Ari-arian. Palaging matalino si Mark sa pera,
Ngunit inakala kong lahat ng pag-aari niya ay otomatikong mapupunta kay Megan at sa mga bata. Hindi ko alam kung naiintindihan ko. Si Megan ang humahawak sa lahat ng usapin ni Mark ngayon. May paghinto sa kabilang linya. Ian Thompson, ang will ng inyong anak ay naglalaman ng mga tiyak na tagubilin na direktang may kinalaman sa iyo. Mga tagubilin, dapat kong idagdag na hindi alam ni Megan. Kailangan talaga kitang makita ng personal. Isang bagay sa paraan ng pagsasalita niya ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Maaari mo bang sabihin sa akin kung tungkol saan ito? Hindi sa telepono. Maaari ka bang dumaan sa aking opisina bukas ng 10 oras ng umaga? Nasa downtown ako sa Sterling Building sa 5th Avenue. Tiningnan ko ang aking mga kulubot na damit at hinawakan ang aking hindi nahugasang buhok. Ms. Davis, dapat kitang balaan. Dumadaan ako sa mahirap na panahon. Baka hindi ako magmukhang presentable. Ian Thompson, sabi niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. Pumunta ka na lang kung ano ka. Hindi na ito maaaring maghintay pa. 3 oras ang lumipas, nakaupo ako sa pinaka-eleganteng opisina na nakita ko kailanman. Nakaramdam ako ng ganap na hindi akma. Si Robert Davis ay mukhang nasa kanyang 50 marangal, na may mabait na mga mata sa likod ng thin-rimmed glasses. Nag-alok siya sa akin ng isang tasa ng kape, na lubos kong tinanggap. Ito na ang unang disenteng tasa na nainom ko sa loob ng ilang linggo. Ian Thompson, bago tayo magsimula, kailangan kitang tanungin ng isang bagay at mangyaring maging tapat. Ano ang kasalukuyan mong sitwasyon sa paninirahan? Nagulat ako sa tanong at naramdaman kong namula ang aking mukha. Sabihin na lang natin na pansamantala lang akong walang matitirhan ngayon. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. Sinabi sa akin ni Mark na maaaring magkaroon ng problema kay Megan pagkatapos niyang pumanaw. Nakatira ka ba sa sinuman? Mga kaibigan, pamilya? Halos mapaluha ako sa init ng kanyang tono. Tiningnan ko ang aking mga kamay na humahawak sa mainit na tasa. Nakatira ako sa aking kotse. Nakita ko siyang nagsulat ng isang bagay sa kanyang notebook. Naghanda ako para sa paghusga, ngunit wala akong nakita, tanging empatya. Si Mark ay isang mapag-isip na tao. Nakita niya itong darating. Kinuha niya ang isang makapal na Manila folder mula sa kanyang drawer at binuksan ito. Ian Thompson, kailangan kong basahin sa iyo ang ilang bahagi ng will ng iyong anak. Ngunit una, ano ang alam mo tungkol sa pananalapi ni Mark? Hindi gaanong. Alam kong mayroon siyang insurance sa trabaho at ang bahay, ngunit inakala kong lahat ay napunta kay Megan at sa mga bata. Dahan-dahang tumango si Ms. Davis. Dinalaw ako ni Mark mga 8 buwan na ang nakalipas, pagkatapos niyang matanggap ang kanyang diagnosis. Mayroon siyang napakalinaw na tagubilin tungkol sa mga pagbabago sa kanyang will. Nais niyang panatilihin itong ganap na kumpidensyal hanggang pagkatapos ng kanyang kamatayan. Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang isang dokumento. Payagan mo akong basahin ang bahagi na kailangan mong marinig. Para sa aking minamahal na ina, Carol Thompson, na isinakripisyo ang napakarami para sa aking kaligayahan at kapakanan. Iniiwan ko ang halagang $11 milyon. Ang halagang ito ay hahawakan sa isang trust at pamamahalaan ng Davis and Associates hanggang sa makakuha si Jen Thompson ng matatag na paninirahan at kontrol sa pananalapi. Ang mga salita ay nakalutang lang doon. Tinitigan ko siya, nakumbinsi na mali ang narinig ko. Paumanhin. Maaari mo bang basahin ulit iyon? $11 milyon. Ian Thompson, mas mayaman ang inyong anak kaysa sa alam ng karamihan. Siya ay namumuhunan ng napakatagumpay sa loob ng maraming taon, at ang kanyang life insurance policy ay napakalaki. Nahilo ako. Ngunit sinabi ni Megan na lahat ay kanya na ngayon. Ian Thompson, maaari ko bang itanong kung ano mismo ang sinabi ni Megan sa iyo? Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kung paano niya ako pinalayas, ang malamig na paraan ng paggawa niya nito, kung paano niya ganap na binura ang 5 taon ko ng pagtulong sa kanilang pamilya. Habang nagsasalita ako, dumilim ang mukha ni Edith Davis.
Nakita ito ni Mark ng eksakto, sabi niya nang matapos ako. May isa pang bahagi ng will na kailangan mong marinig. Lumipat siya sa isa pang seksyon. Kung ang aking asawang si Megan Thompson ay gagawa ng anumang aksyon upang alisin ang aking ina sa aming tahanan o magtangkang harangan ang kanyang relasyon sa aking mga anak, ang buong pag-iingat sa kapangyarihan kina Emily Thompson at Jacob Thompson ay ibibigay sa aking ina, si Carol Thompson, na may ganap na suportang pinansyal. Nanigas ang aking mga kamay. Ang tasa ng kape ay nahulog mula sa aking mga daliri at mabilis itong nasalo ni A. Davis bago pa ito tumama sa mamahaling alpombra. Pag-iingat sa kapangyarihan. Paano nangyari iyon? Maingat na idinokumento ni Mark ang ilang red flags na napansin niya kay Megan, kung paano siya nagiging mas nababahala sa life insurance niya, ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa pagsisimula ulit kapag wala na siya, at kung gaano siya tila malayo sa pagdadalamhati ng mga bata. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang folder, mas makapal ito. Nag-record din si Mark ng maraming pag-uusap kasama si Megan sa mga linggo bago siya pumanaw. Sa mga recording na ito, hayagan niyang tinalakay ang kanyang mga plano pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kabilang ang kanyang plano na paalisin si Carol Thompson sa buhay ng mga bata at posibleng lumipat sa Bicol upang mas mapalapit sa kanyang kapatid na babae. Nag-record ng kanilang mga tawag. Sa payo ng abogado. Nag-aalala si Mark tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanyang mga anak. Napansin niya na hindi talaga niya sila nakikita bilang sarili nilang mga tao, kundi bilang mga accessory sa kanyang pamumuhay. Binuksan ni Amy Davis ang isa pang file. Mayroon ding liham na isinulat niya para sa iyo, nakasama ng lahat ng ito. Gusto mo bang basahin ko ito, o mas gugustuhin mong basahin mo ang sarili mo? Nanginginig ng husto ang aking mga kamay, hindi ko inakala na kaya kong hawakan ng matatag ang papel. Maaari mo bang basahin ito, please? Binuklat niya ang isang papel na puno ng hindi nakikilalang sulat kamay ni Mark. Nanay, kung binabasa mo ito, nangyari ang pinakamalaking takot ko tungkol kay Megan. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ako nakapagsabi ng mas maaga. Ngunit natatakot akong baka ipagpalit niya ang mga bata laban sa iyo kung nalaman niya kung ano ang sinisimulan kong hinalaan tungkol sa kanyang tunay na damdamin para sa ating pamilya. Pinagmamasdan ko siyang mabuti. At nakita ko ang paraan niya ng pagtingin sa iyo kapag sa tingin niya ay walang nakatingin. Narinig ko siyang kausap sa telepono ang kanyang kapatid na babae tungkol sa kung gaano kasimple ang kanyang buhay kapag hindi na niya kailangang asikasuhin ang nangangailangan na inang si Mark. Sigurado akong sinabi na niya sa iyo na hindi ka pinapayagan. Marahil ay sinabi pa niyang ikaw ay isang pasanin. Mali siya. Ikaw ang pinakamapagbigay, pinakamabait na taong nakilala ko. Isinakripisyo mo ang iyong sariling kapayapaan at kaginhawaan upang suportahan kami. At hindi ko iyon malilimutan. Ang perang iniiwan ko sa iyo ay hindi lang regalo. Ito ang paraan ko para bayaran ka sa lahat ng taon na isinakripisyo mo para alagaan kami. Ito rin ang paraan ko upang matiyak na maaari mong protektahan sina Emily at Jacob sa paraang palagi mong pinoprotektahan ako. Alam kong susubukan ni Megan itong labanan. Ngunit hindi siya mananalo. Ikaw ang kanilang lola at mahal mo sila sa paraang hindi niya kailanman ginawa at hindi kailanman gagawin. Kailangan ka nila. Nanay, kailangan kong naroon ka para sa kanila. Huwag mong hayaang pigilan ka ng pagkakasala o pagdududa na kunin ang iyong nararapat na lugar. Bawat huling sentimo ng perang iyon ay kinita mo. At ang mga batang iyon ay nararapat na magkaroon ng kahit isang parent figure na tunay na inuuna ang kanilang emosyonal na pangangailangan. Mahal kita at humihingi ako ng paumanhin na masyado akong natagalan upang matiyak na okay ka. May pagmamahal, ang iyong nagpapasalamat na anak, Mark. Pagsapit ng matapos magbasa si Amy Davis, hindi ko na napigilan ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Nagmula ito sa isang lugar ng ginhawa, nang sa wakas ay nakikita, ng katarungan, at sa ilalim ng lahat, isang lakas na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Kailan tayo makakapagsimula sa mga papeles ng custody?
Tanong ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa pagkakarinig nito sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti si Ines Davis ng may init. Maaari nating iproseso ang lahat ngayong hapon, ngunit una, hayaan mong ilabas ka namin sa kotse na iyan at ipasok sa isang hotel habang inaayos namin ang pangmatagalang solusyon. Tiniyak ni Mark na may pondo para sa iyong agarang pangangailangan. Habang pinag-uusapan namin ang mga susunod na hakbang, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na nagbago. Sa loob ng nakaraang 2 linggo, naramdaman kong walang kapangyarihan na nakulong ng kalupitan ni Megan at ng aking sariling pakiramdam ng pagkatalo. Ngunit sa opisina na iyon, naririnig kung paanong si Mark ay nag-orkestra ng isang buong plano upang protektahan ako at ang mga bata. Naintindihan ko ang isang bagay na pangunahin. Hindi na ako walang magawa. Malapit na akong maging pinakamahalagang tao sa buhay ni na Emily at Jacob. Ngayon na may kakayahang pinansyal upang bigyan sila ng lahat ng kanilang maaaring kailanganin at ang legal na kapangyarihan upang protektahan sila mula sa emosyonal na kawalang pakialam ng kanilang ina. Ang iniwan ni Mark sa akin ay hindi lang pera. Ito ay layunin, lakas, at ang pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang pamana sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga anak tulad ng palagi niyang inalagaan ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pinayagan ko ang aking sarili na ngumiti. 3 araw ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 5 taon. Ngunit ang lahat ay tila naiba ngayon. Hawak ko ang mga legal na dokumento na ganap na nagpabago sa balanse ng kapangyarihan. Iginiit ni Ines Davis na samahan ako kasama ng isang social worker ng county at isang opisyal ng pulisya. Ipinaliwanag niya na ito ay pamantayan na pamamaraan sa paglipat ng custody. Ginugol ko ang huling 2 gabi sa isang komportableng hotel suite na nag-i-enjoy ng room service at mainit na shower habang ang koponan ni Ines Davis ay nag-aayos ng mga agarang akomodasyon at pinoproseso ang lahat ng kinakailangang legal na papeles. Nakasuot ako ng mga bagong damit, walang magarbong, ngunit malinis at akma. Naayos ko ang aking buhok, at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman kong ako na ulit. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa labas. Ito ay ang aking tindig, ang aking presensya, ang tahimik na kumpiyansa ng isang taong